Good day everyone, I am Asmira Harno. So in this video, I will going to present the development journalism versus development communication. So minsan kasi akala ng iba pareho lang sila. Pero actually magkaiba sila ng role kahit mag-related sila. So pareho silang ginagamit para makatulong sa pag-unlad ng society, lalo na sa mga developing countries. So, unahin natin ang Development Communication o mas kilala bilang DevCom. Development Communication or DevCom, a broader field defined as the art and science of human communication applied to the speedy transformation of a country. It uses various forms of media including interpersonal and community-based channels to promote social change. So, ibig sabihin, ang development communication ay isa itong malawak na field ng communication na ginagamit para makatulong sa mabilis na pag-unlad ng isang bansa. So, sa madaling salita, ginagamit nito ang communication tulad ng media, community meetings, social media, radio at kahit interpersonal communication para ipaliwanag sa mga tao ang mga proyekto, programa at pagbabago na makakatulong sa development society. So halimbawa kapag may program ang government tungkol sa health or di kaya education o sa environment, ginagamit ang DevCom para ipaalam at ipaintindi ito sa mga tao para mas maintindihan nila at makilahok sila sa pagbabago. So hindi lang ito basta pagbibigay ng impormasyon, ang goal nito ay social change. Ibig sabihin, pagbabago sa lipunan para sa mas maayos na pamumuhay. So next is development journalism. The practical application of journalistic techniques, investigation, reporting, editing within the framework of development communication. So ang development journalism naman is parang application ng journalism sa development communication. Ibig sabihin, ginagamit dito ang mga journalistic skills tulad ng investigation, reporting at editing para pag-usapan ang mga development issues. Like for example, kung may infrastructure project ang government. So, hindi lang ito simpleng ibabalita. Kasi susuriin din ng development journalist kung talagang makakatulong ba ito sa mga tao or may problema ba ito sa implementation and ano ang epekto nito sa community. Kaya masasabi natin na ang development journalism ay mas nakatuon sa pag-report at pagsusuri ng mga development project at social issues. So, let us move on sa challenges and criticism. So, kahit gaano kaganda ang layunin ng development journalism, may mga challenges at criticism din ito. So, first is propaganda risk. It is often criticized for being too close to the government, potentially becoming government say-so journalism rather than objective reporting. So, minsan kasi napapansin din natin na masyadong malapit ang development journalism sa government. So, dahil dito, may mga risk na maging parang government promotion na lang ang balita imbes na objective reporting. So, second is ethical dilemmas. Practitioners often face challenges in balancing the need for positive development promotion with the necessity of highlighting failures. So, ang mga journalist is minsan nahihirapan din sila kung paano babalansehin ang pagpo-promote ng development programs at paglalabas ng mga pagkukulang o failures ng mga proyekto. So, third is resource constraints. Developing countries often lack the resources to support in-depth investigative reporting in remote or neglected areas. So, maraming developing countries kulang ang resources para makagawa ng malalim na investigative reporting lalo na sa mga malalayong lugar o communities na hindi masyadong napapansin. So, in summary, ang development communication ay ang mas malawak na paggamit ng communication para sa social development. Habang ang development journalism naman ay ang paggamit ng journalism para i-report or suriin at bantayan ang mga development programs. So, in essence,
Development journalism serves as both a watchdog over development project and a facilitator of public awareness to drive positive societal transformation. So sa madaling salita, ang development journalism ay may dalawang makahalagang role. Una is bilang watchdog na nagbabantay sa mga development project kung maayos ba itong naipatupad. At pangalawa naman is bilang facilitator na tumutulong ipaalam sa publiko ang mga informasyon na nakakatulong sa pag-unlad ng society. So dahil dito nagiging mahalagang bahagi ito sa paghubog ng isang mas informed at mas involved na community. So that's all.